Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health dito po sa Taguig City. One Nutrition, One Nation na po. Tuloy-tuloy pa rin po ang aming paghahatid sa inyo ng impormasyon sa nutrition. Kumusta naman po kayong lahat? May bago na naman po tayong pagkwekwentuhan mga kanutrisyon sa loob po ng isang oras. Tamang-tama pa rin po ang ating topic for today dahil summer na, mainit na talaga. Marami sa atin ang gustong magpapayat para naman sexy sila ngayong summer. Paano nga ba ang tamang paraan ng pagpapapayat? Sabay-sabay po natin alamin ang lahat ng yan sa ating technical segment kasama ang ating guest for today. Alam kong mag-enjoy kayo maya-maya. Abangan nyo din po ang balitang ihahatid sa atin ng ating One Nutrition Reporter sa mga pangyayari sa nutrition community nitong nagdaang linggo. Sawaan na ba ang inyong mga anak na sa paulit-ulit na ulam? Ihahatid sa atin ng ating recipe queen ang bago at masustansyang recipe na maihahain ninyo sa inyong pamilya na tiyak na abot kaya na, mag-e-enjoy pa sila, masarap pa. Siyempre pa, hindi rin mawawala ang ating Nutri-Trivia. Ano naman po kaya ang bago nating isi-share sa inyo ngayong hapon? Tutukan niyo po yan maya-maya. Bawat Miyerkules ninyo mga tagapakinig ay dapat siksik sa masustansyang impormasyon. Kaya naman hanggang may Miyerkules, may One Nutrition, One Nation tayo. Sa amin pong pagbabalik, uumpisahan na po natin ang ating programa sa balitaan kasama ang ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung ang hanap niyo ay pagkaing masustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa. Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores, dito po sa One Nutrition, One Nation. Makibalita na po tayo sa ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Okay, Ms. Liza, pakihain mo na nga ang ating news feature for the week. Asek Flores, ang news feature for the week natin ay walang iba kundi ang Nutriskwela Community Radio Project ng NNC. Marahil ang mga listener natin na nakikinig sa mga Nutriskwela Community Radio Station sa kanilang lugar ay nagtataka bakit may mga community radio station sa mga lugar na hindi naaabot ng mga commercial radio station. Nabuo po ang konsepto ng Nutriskwela Community Radio dala ng pangangailangan na magkaroon ng isang pangmatagalan at cost-effective na pamamaraan para makapag-promote ng nutrisyon sa mga kanayunan.
Kaya naman naisip ng NNC na magtayo ng mga simpleng radio station sa mga lugar na ang mga taga-komunidad mismo ang siyang namamahala. Ang NNC ay nakipag-partner muna sa isang local government unit o state university o college o kooperatiba na willing at able na magpalakad ng isang radio station. Ang NNC din ang nagbigay ng pagsasanay sa mga broadcast personnel mula sa komunidad pati na rin ng radio equipment gaya ng transmitter, mixer, computer, microphone at iba pa. Siya rin ang nagtrabaho para makakuha ng lisensya ang bawat radio station mula sa National Telecommunications Commission. At ngayon nga ay mga lehitimong radio station ang bumubuo ng Nutriskwela Community Radio Network. Ang pagsustena ng radio station ay magiging responsibilidad na ng kapartner ng NNC. Layon ng Nutriskwela Community Radio na magpakalat ng tama at napapanahon na impormasyon tungkol sa nutrisyon at kalusugan, educational at developmental information mula sa iba't ibang sektor ng komunidad, mga ahensya ng pamahalaan at mga non-government organization. Ang unang phase o bahagi ng proyekto ay ipinatupad noong 2008. Sa pakikipagtulungan ng mga lokal na unit ng pamahalaan, 5 community radio stations ang naitatag sa Pandan, Antique sa Region 6, CI Zamboanga, Sibugay sa Region 9, Kalilangan, Bukidnon sa Region 10, Sibagat, Agusan del Sur sa Caraga, at Lagawe, Ifugao sa Cordillera Administrative Region. Noong 2010, itinuloy ng NNC ang second phase ng Nutriskwela Community Radio Project. At dahil mas lumawig na ang pakikipag-ugnayan ng NNC sa state colleges at universities at non-government organizations, mas naging matagumpay ang pagtatalaga ng 10 community radio stations kasama na ang Radyo Kailian sa Santa Maria, Ilocos Sur sa Region 1, kapartner ang Ilocos Sur Polytechnic State College, Radyo Kalugaran sa Claveria, Cagayan sa Region 2, at kapartner naman ang pamahalaang lokal ng Claveria at ang Claveria Grassroots Cooperative. Radyo Kaisahan Area sa Sariaya, Quezon, sa Region 4A na ang kapartner ay Sentrong Pamilihan ng Produktong Agrikultura ng Quezon Foundation Incorporated. Radyo Kasimanwa sa Coron, Palawan, sa Region 4B, na ang kapartner naman ay ang Palawan State University. Radyo Kasanggayahan sa Sorsogon City, Sorsogon, sa Region 5 na ang kapartner ay ang Sorsogon State College at ang opisina ni Representative Salvador H. Escudero III, Radyo Kaigsoonan sa Sambuanguita, Negros Oriental sa Region 7 na ang kapartner ay ang pamahalaang lokal, Radyo Kasugbong sa Katubig Northern Samar sa Region 8, Radyo Kalumonan sa San Isidro, Davao Oriental sa Region 11 na ang kapartner ay isang NGO, ang Kalumonan Foundation. Radyo Katilingban sa Takurong City, Sultan Kudarat sa Region 12 na ang kapartner ay ang Sultan Kudarat State University. At last but not the least, Radyo Komunidad sa Isabela City ng Region 9 na nasa lalawigan ng Basilan na sakop naman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang kapartner naman natin dito sa Isabela City ay ang pamahalaang lokal ng Isabela City at ang United Evangelical Church of Isabela, Volunteer Firefighters and Rescue Group. Ang bawat radio station ay mayroong Community Radio Council na siyang namamahala sa operations ng station. Ang NNC naman ang nagmamay-ari ng license to operate ng stations mula sa National Telecommunications Commission. Sa kasalukuyan, mayroon ding ino-operate na radio hub ang NNC kung saan ine-ere ang ating One Nutrition, One Nation radio program tuwing Miyerkules sa 15 Nutriskwela Community Radio Stations. Ayon na rin sa pagmomonitor ng NNC sa mga radio station, ay marami na ring nakikinig sa mga stasyon na ito. Ang ilan ay nakapag-conduct na ng mga extension project o outreach para makatulong sa kanilang mga kababayan. Ayan po, Asek Flores, ang ating news feature for the week.
Maraming salamat sa ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Liza, siguro kailangan din nating mabanggit na ang isa nating partner dito rin ay ang MQ Media Zone Productions, no? Ay, opo, Ang grupo nila Mr. Kiko. Mr. Kiko Flores po. Oo, tsaka si Ms. Makay. So, marami rin silang naitulong sa atin sa pag-set up nitong second phase yun sa 10 community radio stations. At dito rin sa San Isidro, sa Radyo Kalumonan, sa San Isidro Davao Oriental, sa Region 11, ay kasama rin natin ang pamahalang lokal ng San Isidro Davao Oriental. So, maraming salamat sa lahat ng miyembro ng Nutriskwela Community Radio Station Network. Sana po ay tuloy-tuloy ninyong paigtingin pa lalo ang radyo. Inyo yan at sana ay makatulong talaga sa pagpapaunlad hindi lamang ng kaalaman ng mga kababayan natin sa nutrisyon at sa kalusugan, kundi maging sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan ay makatulong ang ating mga community radio stations. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin? Ang mga pagkaing gawa sa gatas at mga pagkaing mayaman sa calcium ay makakatulong din. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwas sakit ang pamilya natin. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa buhay, minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one-dish meal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nutri-trivia po muna tayo mga kanutrisyon. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang weighing scale? Ang weighing scale noong unang panahon ay pinaniniwalaan na ginagamit sa Egypt sa pagtimbang ng mga puso ng mga namatay para malaman kung sino ang pwedeng pumasok sa langit o doon sa baba. Ito ang paraan na ginagawa ng isa sa kanilang Panginoon na si Anubis. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit weighing scale ang simbolo ng justice. Kung mabait ka, dun ka sa taas. Tataas yung weighing scale. Kung hindi, dun ka sa baba. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan ay mapangalagaan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation.
Summer na summer na nga talaga mga kanutrisyon. Kaya naman ang iba sa atin, lalo na mga kababaihan, ay nagbabawas-bawas ng timbang para naman sexy sila sa kanilang swimwear. Ano-ano ba ang paraan ng tamang pagbabawas ng timbang? Mali ba na ang tangkilikin ng iba't ibang uri ng pagkain na nagsasabing nakakapagpabawas ito ng timbang? Para sa hapong ito, makakasama natin si Miss Sunny Rose Orbeta, Consulting Clinical and Sports Nutritionist at Sharing Vice President ng PASOO o ang isang organisasyon na tawag ay Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Masustansyang hapon po sa inyo, Miss Sunny Rose. Si Miss Bernie Flores po ito. Florence? Bernie Flores po. My golly, Bernie, nakakainis ikaw, oo. Kayang-kaya mo sagutin lahat ito. Ako pa, I just ko, Bernie naman. Syempre, ma'am, maganda pag kayo ang nagsasalita. Oh my golly naman. Anyway. Madali lang naman po usapan natin, fad diet. Of course. O, slimming diet. Yes. Ano po bang ibig sabihin, Ma'am Sunny Rose, ng fad diet? Kasi uso-uso eh. Ang fad diet is a quick fix diet. They want instant results, but it is not sustained. Yan, ang dami ngayon fad diets, yung mga, the newest ngayon na yung mga Cohen diet, madami-daming klase. They have the acai berry diet. Of course, matagal na yung mga South Beet. Before, they were very unacceptable. Mga Atkins. Atkins, South Beets. Eat right for your type. If you're a type A, you should be a prairie guy. If you're a type B, you should only be eating meat. So, personality-based. Yes. No? So, ang tanong po, epektibo ba yung mga pagtangkilik sa mga hindi. Nakakalungkot nga, Bernie, kasi even the doctors who are doing the weight management program, sabi niya, ano ba itong mahal-mahal na Cohen and so forth, and bumabalik yung timbang. Definitely, because for me, when I was reviewing the diet, it is definitely not nutritious, cannot be followed long term. It's very, very high in protein. Tayo naman, Ma'am, ngayon, ang pinaka-popular ngayon si Beyonce, no? Kapapanganak, tapos biglang nag-slim kasi wala naman palang kinakain. Ayun na nga, that's terrible. I told them, my God. Parang oatmeal lang kinain niya ng minsan sa isang araw. Something like that. So, of course, you will lose weight because you're not eating. My God. And then if you're gonna have a baby and then we encourage breastfeeding, ay wrong ang ginagawa nun yun, no? So, up to now, Bernie, the best talaga is just make sure that you lessen the total fat. Yung mga fatty food. And that's all. Huwag kayo masyadong paprito-prito dyan or breaded sa umaga, fried rice, and then for lunch, you eat again all these mga tempura or breaded meats, steamed. And then, hello? Mga steamed, ano po? Pwede. Yung mga style, adobo style, that is stewed, puchero, stewed, yung ganun. And then chicken tinola, stewed. Masabaw. Masabaw, magulay, ganun lang. Pakbet. Simple lang. Yes, of course. Inabraw. So, yes. And then do not remove the carbohydrate. For women, I insist on 1/2 cup of rice. And for male who are willing to exercise is 1 full cup of rice. Ma'am, bakit hindi tatanggalin ang carbohydrates? Definitely. Kasi yung ibang fad diets, pinapatanggal completely. That's the first thing. They remove is the carbohydrate. I don't know what they have such a bad rap on carbohydrate when that is the fat. That is the food that will burn your fat. I tell them that's the food that will increase your basal metabolic rate, your metabolism. So if you have a poor metabolic pattern or slow metabolic pattern, talagang you have to increase the intensity of that by feeding your body correctly. So if you're, I think, in the morning, anong kinakain mo sa Cohen? Hotdog lang, ma'am. Yun na lang, oo. And then for lunch, ano pa? Fried chicken. And then for dinner, hotdog ulit. Oh my God, I want to kill them. I have a patient who eats 6 balut every day because of the high protein. 6 balut? Sabi ko, ano mangyayari sa iyong cholesterol? Tutubuan na siya ng balahibo niya. Oh my God. Yung mga, Bernie, I'm so sorry. We have so much fallacies in our... Kaya nga, ma'am. Kaya nga.
talaga yun ang purpose nitong ating One Nutrition, One Nation radio station. Kasi talagang we really have to correct those misconceptions. Oo. So, ma'am, kung wag na lang kumain, skip ng meals. Halimbawa, instead of 3 meals a day, pwede bang 1 meal na lang? Kasi meron din mga... I usually just lessen the portion. Instead of taking 5 pandesal in the morning, I take them 1 or 2. And then they must have 1 protein, no? And definitely they have a fruit. Or if a diabetic sila, they cannot eat fruit basta-basta. Some people, they just eat 1 platter of fresh fruit salad and that's it. Di ba, Ari, yun, no? Their sugar will go up. What we need pipiliin lang yung frutas. Yes. Or part of the meal. So in other words, they have the chicken tinola with all the gulay, half cup of rice, and then they have a fruit or even how sweet is the mango, Bernie, give them the mango. Basta half lang, half piece meal. Wag naman yung 1 kilo. Yes, wag yun, no? Ma'am, mura na pati ang mangga ngayon at saka masarap at saka ang dami-dami mangga sa market. This is really very nice. And then if they're hungry, Bernie, I give them again either crackers, 1 pack of crackers, or boiled mais is so good now. Boiled kamote, boiled saba. Kasi, di ba, pagpababa pa ng cholesterol. Yes. Yung mga ganun ba? Yun ang hindi alam ng ating mga tagapakinig na yung ating lowly kamote is very healthy. Yes, very, very healthy. I have plenty of experience on that, ma'am, talaga ba yung mga taga-Pangasinan, ang sasarap yung mga kamote nila, yung mga... Maski sa Mindanao, ma'am, masarap ang mga kamote. Sa South Cotabato, no? Ma'am, ano bang possible consequence or effect kapag ka nag-skip ng meals? Definitely you will have a very what we call drop. Your metabolic pattern will drop, and the more you will be lazy, the more you will not be able to be burning your own fat. The reason why you exercise is that you will stop storing the fat, and you will be able to burn your stored fat. So in other words, talagang yun ang importante yun that you are burning your stored fat. And then next time you eat double kasi you skip the meals. Yes. And then worse pa, they're only going to eat, as I told you earlier, either just 1 hamburger, they're open face pa, donate nila dun sa aso nila yung tamang pagkain, and then they will only eat the burger. Hindi maling-mali na naman yun, Bernie. Paano naman, ma'am, yung iba kasi, ina-advise naman na instead na lang ng full meal, prutas na lang daw. It cannot be if your sugar is elevated, if your triglycerides very high, hindi maaari. Kasi makakontribute pa sa diabetes, matataas talaga yung kanilang mga blood sugar and triglycerides. It's very effective talaga when they eat correctly. I don't know whether eat a variety. Variety, all in moderation. And the only thing that I'm strict about when they are oversized and over fat is the fat. So, hindi na sila pwede magmamantikilya sa mga kanilang tinapay. Hindi na sila sarap pwede pa naman ng mantikilya. Yaman yung mga... Then they will have plenty of mayonnaise. Yung mga ganun ba? And then at night, they will snack on a chocolate candy or potato chips na deep fried or mga ganun. Guilty ako sa lahat ng sinasabi ni Ma'am Sunny Rose. I tell them, Bernie, mag-popcorn na lang kayo or it's even better to have again a sandwich na yung tamang palaman. Yung ganun ba? Peanut butter ba, ma'am? Okay sa sandwich? Peanut butter? Yes, pero huwag masyadong makapal yung tamang-tama lang. Kung lagyan natin ng saging, peanut butter, banana. Yes, with banana. I usually put myself a peanut butter with lettuce and I put tomato and I really fill it up with sarap. Very sarap and it's crunchy. Really nice, di ba? Yeah, but and then kung halimbawa mali yung pag-diet natin, halimbawa na convince na mag-fad diet, ano yung pwedeng mangyari sa ating body immediately at saka long term? Oh my
my gosh, I have seen 2 or 3 of them who have been on fast diet. They look very unhealthy. They really look, they don't have the energy because it's all high protein. So you will withdraw the blood supply from the brain, from the upper and lower extremities into digesting that heavy protein. So you have no energy. But you will lose a lot of water because, as you know, 1 gram of protein, you need 25 cc's of water to digest that, no? So when they look at the scale, hallelujah, I've lost so much weight, but that's artificial and that was necessary. Kaya pala, Ma'am Sunny Rose, pagka yung talagang abrupt yung weight loss, pumapangit yung tao, ano? Oh, I see it all the time. They look withdrawn 20 yung years face. older. They look so much older than their age. Because it withdraws all the nutrients and all the hydration from the face to digesting that heavy fat. So, it's very sad because tayo na babae, the first organ that gets deflated is always the face. Yeah, see, that's why when you go on a wrong diet, the face is the one that really gives the sign that, my God, tapos pupunta ka naman dun sa facial repair. Oh my God, if you have all the money, okay na lang. But it's not permanent. Paano, ma'am? So, anong mga tips nyo pa ang pwede nyong isabi sa ating mga tagapakinig para yung mga gustong magbawas ng timbang, ano po talaga ang dapat nilang gawin? Number 1, alisin ng mga excessive food, excessive fat. Yung mga wag na lang sila mag-snack ng mga potato chips or chicharon. You know, yun ang summer kasi ngayon, Bernie. Madaming pagkain yan na nakaka-tempting, no? Oo, so, tsaka bakasyon. Kaya nandyan lang sa harapan ng television. I always tell them, pwede ba you put the correct food in your ref so that when you're hungry, you always have fruits, you have jello, you have sherbet, you have all the correct amount of food or kind of food. Huwag kayong mag-stack dyan ng mga chocolate candies or those mga high pastries, yung mga creamy pastries. Sabi ko yung mga ganon. Mga donut na masasarap. Yun, ang tataas yung calories yun, Bernie. So, then that's one, no? They look so harmless, ano? They look so harmless. Yes, pero wow, sobrang dami ng calories. At very high in calories. Sayang. That's why. But then, I always tell them to not neglect the exercise component. Importante yun. Don't need to go to a gym. You don't need to have a treadmill. Just walk. Sana po ay may nakukuha na kayong paunti-unting mga tips kung paano ang tama at mahusay na paraan ng pagbabawas ng timbang. Di ba? Napaka-interesting po. Sa aming pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan tungkol sa slimming diets. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Tutok lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang sekreto sa malusog na pangangatawan ay kapag sagana ng prutas, gulay at lumang ugat ang hapagkainan. Dahil sa mga bitamina at mineral na taglay, mas maaliwalas ang buhay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, karne, manok at tuyong butong gulay, panalo ka! Dahil ito ay nagpapalakas ng resistensya at pangangatawan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang labis na pagkain ng maaalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain, ngunit siguruhin na iodized ito. Iwasan ang maaalat na sausawan sa hapagkainan tulad ng patis, toyo at bagoong. Iwasan ang madalas sa paggamit ng vetchin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na hindi kailangang matakot mag-oil the way? Ang mga pagkain niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.
Alam nyo ba na ang pagkain ng maraming prutas at gulay araw-araw ay nakakatulong para makaiwas sa cancer, diabetes at sakit sa puso? Bukod sa nakakatulong sa pagbawas ng timbang, nakakatulong din ang pagkain ng maraming prutas at gulay sa pagsasaayos ng konsentrasyon ng asukal sa dugo, pagpapababa ng antas ng kolesterol sa dugo, at para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Kumain ng 4 o mahigit pang dami ng iba't ibang uri ng mga pagkain mayayaman sa hibla mula sa gulay, prutas, legumes at root crops. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang hypertension, heart disease at stroke, cancer, diabetes at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa One Nutrition, One Nation at kasama pa rin po natin si Miss Sunny Rose Orbeta, Consulting Clinical and Sports Nutritionist at Vice President ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity o PASOO. Tuloy po natin ang ating usapan tungkol sa slimming diet. Ilang steps ba ang requirement sa isang araw? We don't go by steps because not everybody has a step counter, no? Okay. So I tell them by time. Time. The first 20 to 30 minutes, at least you burn your food. Okay. All right? Uh-oh. So that burns around roughly about 310 to 300 or 380 calories, depending on your speed. Opo. Now, if you go 40 minutes, you start digging into your stored fat. Yun ang gusto natin, yung stored fat na mawawala. Dapat pala mga 2 oras. Well, Depende sa dami ng stored fat. Yeah, if you have the time, yes. Oo. I personally at least walk 1 hour every day, and on the weekend 1 hour and a half to 2 hours. Okay. Yung mga ganun, no? Yeah. So, bawasan ng taba and then exercise. Ano pa po? Exercise. Definitely, be very selective in your planning of your menu. Na hindi lang parehos karne-karne, your spam or mga ham. I always tell them, make sure that you eat some sardines, you eat yung mga nilagang isda, yung mga paksiw natin, yung mga, basta bawas-bawasan yung fatty menu style. Yan, no? So, kumusta naman po? Kumusta naman mga ina-advisean nyo? Sumusunod ba sila? O nahihirapan silang sumunod? Alam mo, Bernie, on the third visit, if they do not make a good food diary, I drop them from my program. They all have to write down what they eat for breakfast, for lunch, for dinner. Yun ang pang-apat. Write down everything that you put in your mouth. Yes, record everything that you put. Accurately, Bernie, accurately. Kasi kung minsan, baka mandadaya pa siya sa sarili niya. Oo nga eh. Sabi ko nga, ano, kinain mo lang ito. Kalahati ng opya, I don't believe you. Kalahating kilo. Eh, sinong kumain yung kalahati? She will not answer me. That means she ate the whole opya. Ano ba yan? Ay, nako, Diyos ko. Ay, nako. So anyway, that's one, no? To record all their meals accurately and to record their activity. Because, they always tell me, Ma'am, naglalakad naman ako, hindi ako na nag-elevator, I just take the stairs. But what is that? That's so little, no? So I usually recommend a minimum of 20 minutes, at least burn their food to 30, and then go longer kung maaari, 45, 50, 60, at least to burn their stored fat. And then for how many months or every day yun dapat? For life? Every day if possible, no? Pero the fatty tissues have a turnover every 90 days. So 3 months talaga. Okay. 3 months and then 3 months. And then you advise them to keep it on like that rather than baka balik na naman. But the
reason we say 3 months is nakikita na namin, may progreso talaga. Within 90 days, nakikita na namin talaga there is much progress in the contour of the body. Oo. Actually, may nagsabi rin ngayon na instead na weight daw ang titignan, tingnan na natin yung dimension. Correct. Yung inches. The volume. Yes. Oo. Oh yeah. All of us during my last conference, we were all told to buy a tape measure. Okay. Kasi talaga yung ang criteria. So if you don't like the scale, at least measure your waistline, your hips, and your thighs. It's not that we don't like the scale. Kung minsan hindi na natin makita yung scale. pag nakatayo tayo sa scale. Yeah. So, but you know what, Bernie, maganda yun if you have really a tape measure. Or else because you can really see, you know. So we tell them to measure in the narrowest portion of the body, you know, and then the widest portion, that's your hips, and the widest portion on your legs, that's your thigh. I tell them down below is your legs. What we want is the thigh. Ano po bang parte ng katawan yung pinakamahirap bawasan ng timbang or ng size? Stomach area. Stomach area, yes. And that's also the area that is the parang indicator, no? Yung risk for non-communicable diseses, no? The bigger it is. Yung mga apple and pear shape na. Yes. Yeah, those are the hardest to get out is the stomach area. You know, the saddest part is the face is the first one to give. So, naku, yung mga nagda-diet ng craft diet na yan or those mga crazy 3-day diet or cabbage soup diet or grapefruit diet. Kala mo ba, Bernie, lots of people are following those stupid diets. Oh my God. Hindi nila, ang susunod nilang step doon is to go visit facial center kasi pangit na ang itsura nila. Kasi I talk to a lot of these people who are doing lipectomy and liposuction among the doctors. And of course, when they see their size, they say, pwede ba magpapayat muna kayo kasi talagang wala kaming magagawa sa iyong forma. At saka the fat will just go somewhere else. In another part of your body, di ba? Oh yeah. Tatanggalin nila dito, but if you don't change your behavior, talagang lilipat lang yan sa ibang parte ng katawan. Oh yeah, they have the shifts of fat, and the saddest part is the face is the first one that gets out the fat, and then you look gone, you look tired all the time, you look older than your age. Oh God, yes. Ayan, naku! Marami tayong natutunan. Napaka-interesting pang kausap ang ating guest resource person. Sana marami tayong nakuhang tips mula kay Miss Sunny Rose Orbeta. Ma'am, panghuling salita, baka may gusto pa kayong iparating sa ating mga tagapakinig. Definitely, they have to plan their meals ahead of time. Hindi lang basta-basta kakain sila dyan. Walang gulay, walang correct pagkain. And they must look for the time and make time to be mobile. You know, for instance, you don't have a maid, o ikilos mo yung sarili mo sa bahay. Pwede na yun, no? Maglampaso ka na dyan. I tell them. So that's a form of exercise. However, if you can, walk talaga, like instead of taking a taxi right in front of your building, maybe you will walk 2 blocks so that you will do a little exercise. Mahirap ata yung tinatanong ko sa iyo. Hindi naman po. Kaya lang kailangan talaga ng support din ng ating pamahalang lokal at saka ng ating Department of Public Works and Highways para lagyan naman nila ng mga pedestrian sidewalk walking spaces. That is really the result talaga. We need the sidewalks talaga, di ba? Kasi sa ibang lugar, sa ibang countries, napakaganda maglakad kasi safe. Talaga, inspirado ka maglakad sa iba. Inspirado, that's the correct term. Okay, ma'am, marami pa tayong pwedeng pag-usapan kaya lang wala na tayong oras at ayaw ko rin namang kainin ang inyong oras. You can't imagine how honored I am for this. Itong ating chat about diet, no? You're always on our radar pag pinag-usapan ay itong kaso ng overweight, obesity, fad diets, slimming diets. Thank you very much. I am so honored, ha? Kami po ang magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon na binigay sa amin. To your staff again, ha? Opo. Okay. Thank you very much. Okay, we'll see you then. Have a nice time. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye po. Okay, we'll see you then. Thank you. Bye-bye. Thank you. Nakapanlayan po natin si Miss Sunny Rose Orbeta, Consulting Clinical
and Sports Nutritionist at Vice President ng PASOO o yung tinatawag nating Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Maraming salamat po at sana sa susunod pang mga pagkakataon ay ma-interview po namin kayong muli. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalagang panatilihin ang tamang paglaki ng mga bata? Pakainin sila ng wastong pagkain at subaybayan ang kanilang timbang. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahirap at magastos sa magkasakit sa puso, diabetes at cancer? Para manatiling healthy, iwasan ang pagkain sagana sa asukal, taba, mantika at asin. Palaging basahin ang etiketa ng mga produktong pagkain para malaman ang taglay na kalorya, taba, asin at asukal ng mga ito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang mga Romano o Romans noong unang panahon ang nagbigay sukat ng pounds? Ang pounds ay nanggaling sa salitang Romano na libra. Kaya ang abbreviation natin sa pounds ay LB. Hindi UPLB, kundi libra, LB. Ito rin ang dahilan kung bakit ang simbolo ng zodiac sign na Libra ay yung simbolo ng balance o weighing scale. Alam niyo ba na ang spring scale ay naimbento ni Richard Salter noong 1770 pa? One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow food groups. Importante rin na painumin ng gatas ang bata araw-araw at tangkilikin ng fortified products. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa liwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilongman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain? Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede ring magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin.
Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Ready na ba kayo para sa ating recipe for the week? Ihatid sa atin yan ng ating recipe queen na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ms. Liza, pakihain na ang ating recipe for the week. Para sa bagong recipe na maihahain nyo sa inyong pamilya, subukan po ang pechay rolls. Alam nyo ba na ang pechay ay hindi lamang mayaman sa bitamina? Ito din ay may fiber na tumutulong para maiwasan ng constipation o pagtitibi. Ano mga sangkap at paano ito lutuin? Ihanda na ang inyong lapis at papel para mailista na ang sangkap at paraan ng pagluluto nito. Narito po ang mga sangkap. 3 tasa ng sariwang dilis, 1 tasa ng sariwang alamang, 4 na tasa ng kalabasa na hiniwa pakwadrado, 5 pirasong kalamansi, 3 tasa ng sitaw na pinutol-putol, 2 pirasong birdeng siling haba, 12 pirasong dahon ng petsay na malalaki, 12 pirasong okra na hiniwa sa 2 tasa ng pangalawang gata ng nyog, 2.5 tasa ng kakanggata, 1 pirasong pulang bell pepper na hiniwa ng pahaba, at iodized salt na ayon sa inyong panlasa. At narito naman po ang paraan ng pagluluto ng ating pechay rolls. Una, hugasan ng maigi ang dilis at ito ay patuluin. Ihalo sa dilis ang katas ng kalamansi, iodized salt na ayon siyempre sa inyong panlasa. Tandaan na masama sa katawan ang sobra sa alat. Idagdag din ang 1 siling berde na ginayat ng pino. Ibalot ito sa dahon ng pechay at isara ang dahon sa pamamagitan ng toothpick. Ihilera ito ng maayos sa kaserola. Pagkatapos, ilagay ang pangalawang gata, berdeng sili, alamang, kalabasa at sitaw. Hayaan itong kumulo. Dagdagan ng kakanggata, okra, at ang pulang bell pepper. Pakuluin ito sa loob ng ilang minuto hanggang sa ang mga gulay ay maluto na. Ayan, Asik Bernie, ang ating recipe for the week, ang pechay rolls. Isa na namang katakam-takam na recipe para sa ating mga kanutrition. At mukhang galing sa Bicol, ano? May kakanggata, maraming sili, bell pepper, pati yung mahabang sili. Mahabang sili po. Oo, so mukhang... Medyo maanghang po siya ng konti. Konti, pero mukhang masarap. Oo, ma'am. Ano ba yan? Ang topic natin is slimming. Tapos, ang sarap ng ini-offer sa atin ng recipe ng ating Recipe Queen Liza. Maraming salamat, Miss Recipe Queen Liza. Abot kayang talaga, masustansya pa. Magbabalik pa din po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan gutom pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghihiwa nito sa iba't ibang hugis.
Ihalo din ng gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kolesterol sa dugo ay nakakapaglagay sa isang tao sa panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Pag-ukulan ng kinakaing uri ng taba bukod sa dami nito. Iwasan ang taba mula sa hayop, processed meat products, butter, salad dressings at krema dahil mataas ito sa saturated fats na nagpapataas ng antas ng kolesterol sa dugo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na lalong kinakailangan ng mga may sakit ang masustansyang pagkain upang sila'y gumaling? Kaya dapat painumin sila ng maraming likido gaya ng tubig, gatas at fruit juice. Pakainin sila ng marami hanggat kaya. Kung walang ganang kumain, bigyan sila ng pagkain gusto nila. Mainam ito upang makabawi sila ng lakas at makarecover sa kanilang sakit. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na may iba't ibang uri ng weighing scale? Ang mga ito ay ang balance scale, spring scale, hydraulic scales, at ang BMI scale. Marami na rin ang lalabasan na digital weighing scale. Yung babasahin mo na lang, wala ka nang mamaniobra ng mga balances. Ito ang tumutulong sa atin para malaman ang ating timbang. Kaya naman, ang weighing scale ay matatagpuan sa halos lahat na ng kabahayan. Ito ang instrumentong tutulong para ma-monitor natin ang ating timbang. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role models sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Maraming salamat mga kanutrisyon sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras na masustansyang kwentuhan. Sana ay huwag kayong magsawa na kami ay samahan tuwing Miyerkules ng hapon. Date po natin yan ha. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng naging parte ng ating programa ngayong hapon na ito. Unang-una na si Miss Sunny Rose Orbeta, Consulting Clinical and Sports Nutritionist at siya ring Vice President ng PASOO o yung Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Maraming salamat din sa ating One Nutrition reporter na siya ring ating recipe queen na si Miss Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Para maging member po sa aming Facebook page, i-like nyo lang ang One Nutrition, One Nation radio program at automatic member na kayo ng ating page at mapapakinggan nyo rin po doon ang ating previous episodes pati na syempre ang episode na ito. Para naman sa inyong mga katanungan tungkol sa ating tinalakay ngayon, maaari kayong mag-iwan ng comment sa aming Facebook page o mag-text sa number 0929-157-7034
Ulitin ko po, 0929-157-7034. Maaari na rin po kayong tumawag sa landline ng National Nutrition Council. Kung kayo po ay galing sa labas ng Manila, lagyan nyo lang po ng 02 tapos 843-5838. At kung kayo naman ay dito na sa Manila, diretso na lang po sa 843-5838. At sasagutin po namin ang inyong tanong on air sa susunod nating episode. Lagi niyo pong tatandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lang po ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition, Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.